Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 571. Mag-scroll. Ang buwan ay parang pilak na plato habang ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat mula sa langit, na tinatakpan ang buong Inner Academy sa isang layer ng malabong pilak na parang sinulid na takip. Naka-crossleg si Xiaoyan sa kama sa loob ng kanyang silid na patuloy na nagsasanay. Lumitaw ang mga thread ng enerhiya mula sa kanyang natural na kapaligiran bago tuluyang bumuhos ng walang tigil sa kanyang katawan. Senior Brother Xiaoyan, natutulog ka na ba? Isang mahinang katok ang biglang lumitaw pagkatapos ng pagsasanay sa halos isang oras. Ang malumanay na boses ni Zon ay agad na ipinadala sa silid. Dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at sumulyap ng may pag-aalinlangan sa pintuan bago nagsalita ng nakangiti. Pasok. Ang pinto ay nagbuga ng ingay ng ito ay itinulak at dahan-daang pumasok ang isang dalagang nakasuot ng berde. Sa ilalim ng refleksyon ng mahinang liwanag ng buwan mula sa bintana sa kanyang gilid, ang kanyang matikas at magandang mukha ay naging dahilan upang ang iba ay hindi sinasadyang magsaya rito. Nakatayo ng maganda ang matangkad na katawan ng dalaga sa harap ni Xiaoyan. Ang mahinang mabangong halimuyak na lumulutang ay nagdulot kay Xiaoyan ng pagpintig sa kanyang puso. Nang hindi namamalayan, ang munting tagasunod na iyon na nagtataka sa likuran niya noon ay naging matubig at gumagalaw. Bumaba si Xiaoyan mula sa kama. Nakatitig ang kanyang tingin sa kanyang napakaganda na malatubig na mga spring pupils. Ang kanyang mga tingin ay tahimik na naging masigasig ng marahan niyang itinanong. Mayroon ba? Isang mababaw na pamumula ang bumungad sa puting maselang mukha ni Zon habang tila naramdaman niya ang nagniningas na madamdaming titig na naililipat mula sa mga mata ni Xiaoyan. Ibang-iba ang hitsura ng maliit na batang babae na ito kaysa sa karaniwang paraan na ipinapakita niya. Hindi maitatanggi na si Zon ay nagtataglay ng pambihirang kagandahan sa sandaling ito. Ang maapoy na pagsinta sa mga mata ni Xiaoyan ay unti-unting yumaman. Ang isang lalaki at isang babae sa isang silid na nag-iisa sa madilim na gabi ay tila madaling pukawin ang isang tao sa pag-iisip ng mga bagay na hindi nararapat. Habang ang mga mata ni Xiaoyan ay nagiging mas madamdamin, ang nakakahiyang pamumula sa mukha ni Zon ay naging mas mayaman din. Ilang sandali pa, bigla siyang naglabas ng isang kulay itim na scroll mula sa kanyang storage ring at isinuot ito sa mga kamay ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumalikod siya at tumakas. Gayunpaman, mabilis ang kamay at mga mata ni Xiaoyan habang hinahawakan niya ang malinis na puting jade na palso ng huli at bahagyang hinayla. Sa ilalim ng bulalas ng dalaga, hinayla siya ni Xiaoyan sa kanyang yakap. Kumatok ang magandang katawan sa yakap ni Xiaoyan. Habang nararamdaman niya ang init na naililipat mula sa labas ng kanyang damit, ang nakakahiya na pamumula sa mukha ni Zon ay maaaring tumagas ng tubig. Pagkatapos ng tahimik na pakikibaka sa isang sandali, maaari lamang niyang isuko ang isang walang kabuluhang pagtutol ng ang kanyang boses ay naging kasing liit ng lamok. Huwag! Tahimik na yamakap ang kamay ni Xiaoyan sa kanyang makitid na baywang, na kahit isang buong yakap ay hindi niya kayang suportahan. Ang komportableng pakiramdam ng pakikipagugnay ay nagdulot ng kagalakan sa puso ni Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinitigan si Zon na nahihiyang pula. Panunukso niyang sinabi. Sabi ko, babae, pumunta ka sa kwarto ko sa kalagitnaan ng gabi. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ang motibo mo? Ang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Nagtaas ng kilay si Zon at mahinang bamulong. Tinitigan ni Xiaoyan ang kanyang maliit na nakapout na bibig na nagpapakita ng pagdadalamati ng isang maliit na babae. Kusang humigpit ang kamay nitong nakayakap sa maselang bewang nito. Isang kamay ang nagtaas ng kanyang makinis na baba habang ang kanyang tingin ay umapaw sa isang sinulid ng pagnanasa. Tinitigan niya ang kanyang nakakabinging, maliit, makinis, mapupulang bibig sa ilalim ng nanlalaking mata ni Zon Dahan-daang bumaba ang kanyang ulo. Senior Brother Xiaoyan. Dapat mong panatilihing mabuti ang bagay na ito. Ang mukha ni Zon na malinaw na alam kung ano ang gustong gawin ni Xiaoyan, ay nagpahayag ng pamumulan na lalong yumayaman. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nang bumuga ang hininga ng kabilang partido sa kanyang mukha,
bigla niyang kinuha ang kulay itim na scroll na katatapos lang niyang ipasok sa kamay ni Xiaoyan at nagmamadaling itinaas ito. Nagkataon na nakaharang siya sa pagitan ng mukha nilang dalawa, na malapit nang makipag-ugnayan sa isa't isa. Naitigil lamang ni Xiaoyan ang kanyang paggalaw pagkatapos na harangin ng scroll. Inilahad niya ang kanyang kamay, at kinuha ang kulay itim na balumbon. Nakahinga lang ng maluwag si Zhon'er matapos maramdaman ang mga kilos ni Xiaoyan. Gayunpaman, bukod sa nakahinga ng maluwag, tila may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Habang kumikislap ang tingin ni Zhon'er, si Xiaoyan, na nakatanggap ng scroll, ay random na inimbak ito sa kanyang storage ring. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa mukha ni Zhon'er sa ilalim ng kanyang nakatulala na tingin. Pagkatapos nito, isang mukha na may ngiti ang mabilis na lumaki sa kanyang mga mata. Ang dalawang mukha na naglalaman ng kahihiyan at isang ngiti ay mabilis na lumapit sa isa't isa sa loob ng tahimik na silid na ito. Pagkatapos nito, nag-touch sila. Isang pares, isang matangkad na lalaki at babae ang mahigpit na magkayakap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng nagninangas na pagnanasa sa loob ng kanilang mga puso. Medyo hindi pamilyar at awkward ang halikan nilang dalawa. Gayunpaman, para sa isang lalaki at babae na nakatikim ng ipinagbabawal na prutas sa unang pagkakataon, walang alinlangang ito ang pinakakasasyang sandali ng kanilang buhay. Ang mga mukha na nagkadikit ay natagalan bago sila naghiwalay. Nang sa wakas ay nagawa na nila, pareho silang may dalang malakas na hingal. Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ibinaba ang kanyang ulo para tingnan ang dalaga sa kanyang yakap. Ang kanyang puso na kanina ay medyo tumahimik ay agad na lumundag. Sa sandaling ito, ang mga hibla ng itim na buhok ay nakalawit sa harap ng noo ng binibini sa kanyang yakap. Ang kanyang mga mag-aaral, na palaging puno ng ngiti para sa kanya, ay tila naglalaman ng kaunting pakiramdam ng pagmamahal. Ang mga mag-aaral na iyon ay parang mga alon ng tubig sa bukal, na naglalaman ng nakakabighaning pakiramdam sa gitna ng kanyang kadalisayan. Sa ilalim ng atraksyong ito, naramdaman pa ni Xiaoyan ang isang maapoy na init na unti-unting namumuo sa ibabang bahagi ng tiyan ni Xiaoyan. Ang mga katawan ng dalawang taong ito ay karaniwang magkadikit. Kaya naman, nagpakita lang ng bahagyang aksyon si Xiaoyan nang si Zhon'er, na mahinang nakayakap sa kanya, ay tumakas na parang gulat na USA. Nagmamadali siyang lumayo sa yakap ni Xiaoyan at nahihiyang namumula ang mukha. Senior brother Xiaoyan, huwag kang maging bastos. Natawa si Xiaoyan nang makita niya si Zhon'er sa ganitong paraan. Kaya lang niyang bawiin ang pagnanasa sa kanyang puso. Muli niyang dinilaan ang bibig at ninamnam ang sobrang lambot kanina. Hindi sinasadyang lumawak ang ngiti sa gilid ng labi niya. Pulang-pula ang mukha ni Zhon'er nang makita ang mapagmataas na ugali ni Xiaoyan. Mariin niyang inilibot ang mga mata sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ang gayong matinding emosyon, kahit na ang maruming hitsura na ito ay lumitaw na kakaiba. Napangiti muli si Xiaoyan. Siya rin ay isang taong hahayaan ang mga bagay-bagay. Alam niyang medyo nahihiya ang babaeng ito sa ganoong paraan. Kaya naman, tumigil na siya sa panunukso at tamad na umupo sa malambot na upuan sa isang sulok. Random niyang inilabas ang kulay itim na scroll na iniabot ni Zhon'er kanina. Nanlilisik ang mga mata niya dito, mas lalong lumalim ang gulat sa mukha niya. Ang balumbon ay ganap na itim sa kulay ngunit ang ningning nito ay lubhang madilim at solemna. Kung titingnan ito ng mabuti, matutuklasan pa ng isa na ang scroll na ito ay naglalabas ng napakalamlam na itim na ningning. Bukod dito, iba't ibang uri ng hindi pangkaraniwang mga linya ang iginuhit sa itaas ng balumbon. Nakabalot sila sa lahat, tulad ng pagsusulat ng tadpole, na komplikado at hindi mahuhulaan. Binaligtad sa kamay niya ang kulay itim na scroll. Si Xiaoyan ay muling natigilan ng mapagtanto na ang sangkap na ginawa ng scroll ay medyo kakaiba. Walang lugar kung saan magbubukas ito. Ang buong katawan nito ay parang balumbon na kawayan at ganap na kakaiba sa ordinaryong balumbon. Ano ito? Nagdududa na itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang winawagayway ang scroll sa kanyang kamay patungo kay Zhon'er at nagtanong. Sa sandaling ito, ang pamumula ng mukha ni Zhon'er ay naging mas mapatla. Gayunpaman, may nakita pa ring kaunting kahihiyan.
Paulit-ulit siyang humakbang at dahan-daang lumipat sa gilid ni Xiaoyan bago ngumiti habang sinasabi. Isang scroll na naglalaman ng Dao Technique. Gayunpaman, dapat ay nasa dawang class ang isa bago ito mabuksan. Nanginginig ang kamay ni Xiaoyan nang marinig ito. Muntik na niyang malaglag ang scroll sa kamay niya sa lupa. Isang Dao Technique na nangangailangan ng lakas ng isang dawang bago ito mabuksan. Ito ay isang bagay na una niyang nakilala. Anong klase itong Dao Technique? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan habang seryosong nagtatanong. Hindi ba malalaman ni Xiaoyan gege kapag binuksan mo ito? Umiling si Zun at umiwas sa tanong ni Xiaoyan. Ang bagay na ito ay masyadong mahalaga. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Gayunpaman, bago pa man siya matapos magsalita, isang pares ng mapang asal na mga mata ang bumungad sa kanyang tagiliran, dahilan para mapahinto niya ang kanyang bibig sa isang alang-alang paraan. Mula noong bata pa tayo, si Senior Brother Xiaoyan ay hindi kailanman tumanggap ng kahit ano mula kay Zun. Marahan na bamantong hininga si Zun. Sige, tatanggapin ko. Tumawa ng mapait si Xiaoyan nang makita ang sama ng loob ni Zun. Saglit siyang nag-alinlangan at tumango. Isa siyang alpha male, at mahirap para sa kanya na tanggapin ito sa maikling panahon nang biglang naglabas si Zun ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Tandaan, kailangan mong maghintay hanggang sa pumasok ka sa klase ng dawang bago mo ito mabuksan at masanay. Kung hindi, sa halip, ito ay magiging masama sa iyo. Paalala ni Zun sa mahinang boses. Ang kanyang galit na mukha ay agad na nagpakita ng magandang ngiti nang makita niyang tinanggap ni Xiaoyan ang scroll. Oo, tumango si Xiaoyan. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan ang dalagang nakasuot ng berdeng katapat niya. Ang magandang mukha ni Zun ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, sinabi niya sa napakaseryosong mababang boses. Bukod pa rito, Senior Brother Xiaoyan, dapat mong matandaan ang mga salita ni Zun tungkol sa Toshi Ancient Gods Jade. Kung hindi, mahuhulog ka sa napakalaking problema. Ngayon, wala ka pa ring lakas para angkinan ito. Kaya, tiyak na hindi ka dapat maglabas ng balita tungkol dito. Hindi naglakas loob na magbiro si Xiaoyan habang nakatingin sa seryosong ugali ni Zun. Marahan lang siyang tumango. Hihihi. Kung ganoon, babalik muna si Zun sa kwarto ko. Senior Brother Xiaoyan, magpahinga ka muna. May matinding laban pa bukas. Binigyan ni Zun si Xiaoyan ng matamis na ngiti pagkatapos sabihin ito bago agad na lumabas ng pinto. Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang likod ni Zun na nawala. Sa hindi malamang dahilan, patuloy niyang nararamdaman na ang kamakailang Zun ay medyo kakaiba, paulit-ulit na nag-iiwan ng mga tagubilin para sa ilang bagay. Baka masyado akong nag-iisip. Ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos isara ang pinto. Muling lumitaw sa kanyang kamay ang kulay itim na balumbon. Sa malalim na boses, tinanong niya. Guro, nakikita mo ba kung anong uri ng kasanayan ang nasa balumbon na ito? Hindi, may espesyal na selyo sa ibabaw ng scroll. Kailangang pilitin itong buksan, kung hindi, walang makakaalam kung ano ang nasa loob ng Dao Technique. Ang boses ni Yao Lao ay tumunog hindi nagtagal. Gayunpaman, sa pagkakakilanlan at background ng maliit mong kasintahang ito, ang isang Dao Technique na nagiging sanhi ng kanyang pagpapahalaga ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Unti-unting sumili ang isang kurap sa kanyang mga mata bago siya tuluyang nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Young Miss, ibinigay mo na ang bagay na iyon kay Young Master Xiaoyan. Medyo natigilan si Ling Ying habang pinagmamasdan niya ang dalagang nasa harapan niya sa loob ng isang silid na naglalaman ng masarap na halimuyak. Ang matubig niyang mga mata ay nagpahayag pa rin ng mahinang kahihiyan na mahirap maramdaman. Si Zun ay random na tumango sa kanyang ulo sa harap ng tanong ni Ling Ying. Ang paraan na iyon ay parabang ang bagay na ibinigay niya ay isang ordinaryong bagay lamang. Iyan ay isang bagay na labis na pinahirapan ng ulo ng angkan. Mapait na ngumiti si Ling Ying habang nagsasalita. Ang kabutihang loob na ito. Si Senior Brother Xiao ay mas bagay para dito kaysa sa akin. Sagot ni Zun na may malabong ngiti.
Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, Oldling, huwag mong ipaalam sa iba ang tungkol sa bagay na ito. Kahit na si tatay ay hindi alam. Ito. Okay. Nag-alinlangan lang si Ling Ying saglit bago bumantong hininga ng walang magawa. Agad na kumaibot ang kanyang katawan, naging anino na nawala sa dilim. Senior Brother Xiaoyan, ginawa na ni Zun ang lahat ng kanyang makakaya. Ikaw na ang baalang maglakbay sa landas ng isang malakas na tao. Sana, sa muli nating pagkikita sa hinaharap, maaari kang maging isang tunay na malakas na tao. Napakalakas kaya't ikaw na lang ang titingnan ni Zun. Hinawakan ni Zun ang mainit na tasa ng tsaa habang ang kanyang malambot na mga salita ay tahimik na tumutunog sa kanyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 572. Paligsahan para sa nangungunang sampung. Unti-unting lumipas ang gabi sa agos ng panahon. Nang mawala sa abot tanaw ang huling hiwa ng buwan, isang mahinang liwanag ang nagsimulang paalisan ang kadiliman ng lupain. Kasunod ng mga unang sinag ng sikat ng araw na nakakalat sa Inner Academy, ang tahimik na kapaligiran ay agad na nagpahayag ng pagkawala nito. Ngayon ang araw kung saan ang nangungunang sampung ng Strong Rank Grand Competition ay dapat matukoy. Sa pag-unlad ng Grand Competition hanggang sa puntong ito, maaaring sabihin na ito ay pumasok sa isang tunay na kasukdulan. Ang lahat ng mga mag-aaral ng Inner Academy ay naghihintay ng bagong nangungunang 10 eksperto sa Strong Rank ang napipiliin. Ang maluwag na stadium ay dinagsa ng maraming tao sa napakaikling panahon. Isang madamdaming maingay na tunog na paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ang nagninangas na mainit na kapaligiran ay nahawahan ang lahat ng pumasok sa arena. Sa oras na dumating si Xiaoyan at ang iba pa sa mataas na platform, ang lugar ay naging masikip na. Mahigit sa kalahati ng mga kakompetensya ang naalis pagkatapos ng 2 araw ng eliminasyon, ngunit napakabuti para sa mga taong iyon na mag-obserbo ng isang laban sa ganoong kataas na antas kahit na hindi na sila makakasali. Sa sandaling ito, si Xiaoyan ay walang alinlangan na naging pinakamalaking dark horse sa Strong Rank Grand Competition ngayong season. Taglay na niya ang kwalipikasyon para makapasok sa nangungunang 10 matapos na makapasok lamang sa Inner Academy wala pang 1 taon ang nakalipas. Ang lakas na ito ay sapat na upang mabigla ang isang ordinaryong tao. Kaya naman, nakaakit siya ng maraming titig sa sandaling pumasok siya. Hindi pinapansin ang mga tingin sa buong paligid, dumating ang grupo ni Xiaoyan sa mga upuan na inookupahan nila kahapon bago umupo. Nag-usap sila at ngumiti sa isa't isa habang naghihintay na magsimula ang kompetisyon. Nakaupo lang ang grupo ni Xiaoyan nang may kakaibang maliit na magandang figure na lumitaw sa harapan nila. Ang isang mahabang putla purple na ponytail at isang cute na carved jade na anyo ay nagtataglay ng isang malaking kabagsikan sa kapwa lalaki at babae. Tahimik na nagpatuloy si Ziyan nang ngumiti kay Xiaoyan sa sandaling lumitaw siya. Sinulyapan ni Xiaoyan si Ziyan sa kanyang harapan, na nawala ng isang buong araw. Napuno agad ng pagtataka ang mukha niya. Sa sandaling ito, medyo gutay-gutay na ang damit ng huli. Natatakpan talaga ng mga pasa ang kanyang maselang kamay at braso. Anong ginawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni Xiaoyan nang makita niya ang nakakaawa nitong ugali ni Ziyan. Naglibot ako sa malalalim na kabundukan at nakahanap ng isang espiritual na gamot na nakatawag pansin sa akin pagkatapos ng matinding kahirapan. Sa huli, nakilala ko ang isang dawang class magical beast na nagbabantay dito. Nilabanan ko ito. Hindi ko ito matalo, kaya tumakas ako pabalik. Kinagat ni Ziyan ang kanyang mga labi at sinabi sa hindi interesadong paraan. Hindi alam ni Xiaoyan at ng iba pa kung ano ang magiging reaksyon nang marinig ito noong una. Abnormal talaga ang babaeng ito. Talagang naglakas loob siyang pumunta at humanap ng problema sa isang dawang class magical beast. Ito talaga ang kaso ng kabataan na walang takot. Ang taong iyon ay hindi mas mahusay kaysa sa akin. Nakatanggap ito ng ilang matitinding suntok mula sa akin at binugbog hanggang sa mabali ang balat nito upang makita ang hilaw na laman. Nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan, agad na nalungkot si Ziyan habang inisyan niya. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Hindi niya akalain na nagsisinungaling si Ziyan.
Bagamat ang kanyang lakas ay tulad ng isang dawang sa ibabaw, ang kakaibang lakas na iyon niya ay nakakatakot na naging dahilan upang tumayo ang buhok ng isa. Malamang na kahit ang malakas na katawan na isang magical beast ay hindi masasaktan pagkatapos na tamaan ng isang buong puwersang suntok. Hihihi. Xiaoyan, magsasama ba tayo sa susunod? Pipigilan ko ang taong iyon, at maaari kang pumunta at uminom ng espiritual na gamot. Biglang lumapit si Ziyan at huminto ng malapit sa mukha ni Xiaoyan. Nagmungkahi siya habang tumatawa. Agad na minulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang mahina nang marinig ang mga salitang ito. Sa huling pagkakataon, gumugol siya ng malaking pagsisikap para lang makaharap ang isang klase ng dawang na Snow Demon Sky Ape. Hindi ba't hinihiling sa kanya na maghanap ng kapitan sa pamamagitan ng pagpapaharap sa kanya sa isang klase ng dawang? Walang ingat na hinarap ito ni Xiaoyan ng ilang pangungusap. Agad niyang naramdaman ang kaguluhan sa kapaligiran at nagulat siya. Ang mga figure ni Lin Shuya at ng kanyang grupo ay lumitaw sa pasukan ng stadium. Bilang ang pinaka-nakasisilaw na bituin sa Inner Academy, ang kaguluhan na kanyang pinukaw ay natural na mas malaki pa kaysa kay Xiaoyan kanina. Ang napakaraming tingin na biglang nagbago ay tunay na naging dahilan upang maramdaman ng isa ang uri ng hindi matitinag na reputasyon at katayuan na mayroon siya sa loob ng Inner Academy. Sa sandaling pumasok si Lin Shuya at ang iba pa, direktang sumugod sila patungo sa posisyon kung nasaan si Xiaoyan. Sana, hindi tayo magkita bilang 6 na taong napili ngayon. Hindi ko nais na makilala ka sa isang napakahalagang sandali. Isang nakabubusog na tawa ang ipinadala sa tenga ni Xiaoyan bago dumating ng personal si Lin Shuya. Seryosong tiningnan ng kanyang boses si Xiaoyan, na naging sanhi ng pagtataka ng mga tao sa paligid nila kay Xiaoyan. Ang mga tao sa Inner Academy na maaaring seryosong tingnan ni Lin Shuya ay ang pag-iral bilang isang bihirang sungay ng unicorn o isang balahibo ng phoenix. Kung ganoon talaga, natatakot ako na ako ang malas. Tumawa si Xiaoyan. Hindi rin niya gustong makipagkita kay Lin Shuya sa ganoong sandali. Top 10 lang ang target niya. Hanggat matagumpay siyang makapasok sa top 10, wala na siyang dapat ikatakot. Sa oras na iyon, hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa pakikipagtagpo sa isang lubhang mahirap na kalaban. Sino ang maglalakas loob na maging malas sa pagprotekta ko sa iyo? Isang makalumang boses ang tumunog mula sa likuran ni Xiaoyan. Kaagad, tumalon si Ziyan sa kanyang upuan at tumingin pababa mula sa mas mataas na lugar habang tinatapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan. Agad niyang tinitigan si Lin Shuya ng masama. Dalawang maliliit na kamao ang nakadikit sa isa't isa habang sinabi niya. Brat, mas mabuti na huwag na tayong magkita mamaya. Kung hindi, kahit na tumalon ka pa mula sa arena, hahabulin din kita at bugbugin kita. Si Ziyan, na biglang tumalon, ay naging sanhi ng labis na pagbawi ng ngiti sa mukha ni Lin Shuya. Nahihiya siyang nagsalita. Natural lang iyon. Sino sa Inner Academy na ito ang makakalaban ni Senior Ziyan? Isaalang-alang ang iyong sarili na matino. Ngumiti si Ziyan ng may pagmamalaki. Nag-iisip pa lang siyang mag-ipon ng masasamang salita ng si Xiaoyan sa kanyang tabi ay dali-daling hilahin ang kanyang nakapusod at ibinaba siya sa upuan. Hindi niya pinansin ang pagpupumiglas nito habang idiniin siya sa likod niya bago nagkibit balikat at mapait na ngumiti kay Lin Shuya. Natulala si Lin Shuya habang pinagmamasdan si Ziyan na pilit na idiniin sa likod ni Xiaoyan. Bagaman siya ay nahihirapan, malinaw na ito ay tulad lamang ng isang maliit na bata na maling kumilos. Kailan pa hindi nagalit ang brute force queen na ito matapos tretuhin ng ganito ng iba? Kung ito ang nakaraan, ang sinumang maglalakas loob na idiin ang kanyang ulo ay malamang na mahuhuli at bugbugin hanggang sa maging itim at bughaw ang kanilang mukha kahit na tumakas sila sa Outer Academy. Anong klaseng gamot ang ibinigay nitong maliit na kapwa na si Xiaoyan sa brute force queen? Talagang nagagawa niyang magkaroon ng ganoon kagandang relasyon sa kanya. Bahagyang bamulong si Lin Shuya sa loob ng kanyang puso at hindi nang ahas na huminto ng matagal. Kung ituturo ni Ziyan ang kanyang ilong at magmumura ng malakas sa lugar na ito, malamang natahimik ang lahat kahit na alam nila ang takot ng batang babae na ito. Kaya naman, mabilis siyang nagsalita ng ilang pangungusap kay Xiaoyan bago nagmamadaling inakay ang ilang tao sa kanilang mga upuan.
Hindi napigilan ng grupo ni Xiaoyan ang mapangiti habang pinapanood nila si Lin Shuyan na matalo ang isang mabilis na pag-atres. Talagang hindi inaasahan na ang taong ito na may pinakamagagandang reputasyon sa loob ng Inner Academy ay magiging ganito kay-tekot kay Zian. Ito talaga ang kaso ng isa na nagpapasuko sa isa pa. Ang isa pang iginagalang na katunggali, si Liu Qing ay pumasok din sa stadium hindi nagtagal pagkatapos dumating si Lin Shuya. Sa orihinal, kailangan din niyang lumakad ang kanyang landas na dumaan sa lugar sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang matalim niyang mga mata ay nahadyap ng mata niya ang maliit na batang babae na may maputlang purple na nakapusod na nakaupo sa tabi ni Xiaoyan sa sandaling pumasok siya sa arena. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Kaagad, umikot siya ng walang pakialam at nilampasan ang grupo ni Xiaoyan. Bagamat ang pagbabagong ito sa ruta ni Liu Qing ay lubhang malabo, natuklasan pa rin ito ng ilang matalas na mata. Kaagad, hindi nila napigil ang tumawa. Ang lahat ng nangungunang mga tao sa loob ng Inner Academy na ito ay nawala ang pakiramdam na dapat magkaroon ng isang malakas na tao sa harap ng cute na batang babae. Dumami din ang bilang ng mga tao sa stadium habang lumilipas ang panahon. Naghalo ang maingay na boses bago umakyat sa ulap. Nang makaupo na rin ang mga elder sa upuan ng mga hurado, sa wakas ay umalangaw-ngaw ang tunog ng gong sa stadium. Sa sandaling tumunog ang gong, unti-unting bumagsak ang ingay na kumalat sa buong arena. Maraming mga tingin ang ibinato sa mga upuan ng mga hurado. Inayos ni Su Chen ang kanyang mga damit sa harap ng atensyon ng buong stadium. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi sa malakas na malinaw na boses. Pagkatapos ng 2 araw na elimination, may 13 tao pa ang natitira sa strong rank ng grand competition. Para makapasok sa top 10, dapat may 3 tao na matatanggal ngayon. Ayon sa rules ng grand competition, random na pipili tayo ng 6 na tao para makipaglaban. Ang mga mananalo ay maaring matalo sa top 10. Sa sandaling tumunog ang boses ni Su Chen, naglabas siya ng isang silindro ng kawayan at inilagay ito sa kanyang harapan. Mayroong 13 lote ng papel sa loob ng silindro. Ang 13 lote ng papel ay may mga pangalan ng huling 13 kakompetensya. Random kung pipiliin ang 6 na tao na kailangang makipagkompetensya. Ang kapaligiran sa stadium ay naging mas tense kasunod ng pagpapakilala ng bamboo cylinder. Maraming mga tao ang nakatitig sa hindi kumukurap na paraan sa mga upuan ng mga hurado. Ang salik sa pagpapasya ng nangungunang 10 pangalan ay natukoy lahat ng ito. Dahan-daang gumuhit si Su Chen ng isang papel sa harap ng mga tingin ng lahat. Sumulyap siya bago agad binasa ng malakas. Yan Hao. Habang tumutunog ang boses ni Su Chen, kitang-kita ng lahat ang mukha ni Yan Hao na biglang humigpit sa mataas na platform. Ang susunod na pangalan na iguguhit ay ang kalaban ni Yan Hao upang matukoy kung sino ang papasok sa nangungunang 10. Si Su Chen ay muling gumuhit ng isang piraso ng papel habang nagsasalita siya sa paraang walang pakialam. Agad niya itong binuksan at napadpad ang kanyang tingin dito. Sinabi niya, "Chen Mo." Sinundan ng maraming tingin ang boses at lumingon sa isang medyo matabang lalaki sa mataas na plataporma. Si Chen Mo ay nireranggo sa ika-8 sa strong ranking at nagkaroon ng napakahusay na lakas. Nasa tuktok din siya ng klase ng Daoling tulad ni Yan Hao. Gayunpaman, kung talagang lalaban sila, mas mahina siya kaysa kay Yan Hao. Kaya naman, sa sandaling marinig ni Chen Mo ang kanyang kalaban ay si Yan Hao, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi pinansin ni Su Chen ang mga tingin sa stadium. Ipinagpatuloy niya ang pagguhit ng isang papel at binuksan iyon, nagulat na lamang siya. Kaagad, umiling siya na medyo walang magawa. Ziyan. Hua. Sa sandaling tumunog ang pangalan, maging sina Lin Shuya, Liu Qing, at ang iba pa sa mataas na platform ay biglang nagtaas ng kanilang puso. Malinaw na naiintindihan ni Su Chen ang kanilang damdamin. Tahimik siyang ngumiti at dahan-daang gumuhit ng lote na magiging sanhi ng labis na pagka-depress ng isang tao. Shinzin. Ho. Ang lahat sa mataas na platform ay nagpakawala ng mahabang hininga. Kaagad, ang kanilang mga mukha ay may nakitang nakikiramay habang nakatingin sa isang lalaking mapatla ang mukha.
Itong nakakaawa. Kahit na siya ay nireranggo sa ika-6 sa strong ranking, malamang nawalang kahit kaunting tensyon kapag nakilala ang brute force queen na iyon. Ang huling lote. Nakipagkamay si Su Chen mula sa upuan ng mga hurado. Isang lote ng papel ang sinipsip sa kanyang palad bago niya ito dahan-dahang binuksan at ibinuka ang kanyang bibig ng may pagtataka. Liu Qing. Muling natahimik ang buong stadium. May mga nagbubulungan sa kanilang puso. Mukhang may lalabas pang malas. Ang ekspresyon ni Liu Qing ay hindi nagbago kahit kaunti. Hanggat ang kanyang kalaban ay hindi si Ziyan, hindi siya matatakot kahit na makilala niya si Lin Shuya sa puntong ito. Tila sa pagtatangkang pataasin ang pag-asa ng lahat, dahan-dahang kinuha ni Su Chen ang huling lote. Kinawian niya ito sa lahat bago tumawa ng mahina at binuksan. Maya-maya pa ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha at tuluyan na siyang natulala. Ang puso ng lahat ng tao sa stadium ay tulad ng mga kuko ng pusa nang makita nila ang kanyang paraan. Ubo. Sa wakas ay naka-recover si Su Chen makalipas ang ilang sandali. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang itinapon patungo sa isang lugar sa mataas na plataporma at walang magawang umiling. Xiaoyan. Natahimik ang buong stadium. Sa ilalim ng isang alon ng panghihinayang na buntong hininga, agad nilang pinagmasdan ang nakaitim na balabal, binata sa mataas na plataporma na magkasalubong ang mga kilay. Battle Through the Heavens. Kabanata 573. Ang paligsahan sa pagitan ng baguhan na Dark Horse at isang veteranong eksperto. Nagkatinginan ang lahat ng nasa mataas na platform. Talagang hindi inaasahan na ang pinakamalaking maitim na kabayo ay makakatagpo ng isang tunay na tigre na haarang sa kanyang landas sa ganoong kritikal na yugto. Malamang na sina Ziyan at Lin Shuya lang ang nagtataglay ng lakas para labanan si Liu Qing sa Inner Academy. Bagamat ang pagganap ni Xiaoyan sa dalawang laban kanina ay hindi nagkakamali, walang alinlangan na mayroon pa ring napakalaking agwat kung ikukumpara sa isang tunay na dalubhasa sa tuktok sa strong ranking tulad ni Liu Qing. Itong Xiaoyan ay maaaring ituring na malas. Bumantong hininga si Yan Hao habang kausap si Lin Shuya sa tabi niya. Bahagyang nagkunot din ng kilay si Han Yu. Bagamat mataas na ang tingin niya sa lakas ni Xiaoyan, wala siyang pagpipilian kundi aminin na may malaking agwat pa rin kapag tunay na ikinumpara siya ng isang tao sa isang malakas na tao tulad ni Liu Qing. Kalmado ang ekspresyon ni Lin Shuya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ilang sandali pa bago siya mahinang nagsalita. Dapat tayong magtapos pagkatapos ng laban. Bagamat sa tingin ko ay malaki rin ang tsansa na matalo si Xiaoyan, hindi ko rin maitatanggi na may posibilidad din siyang manalo. Ang laban niya kay Liu Qing, mahirap sabihin. Bahagyang tumango ang iilang tao sa gilid niya. Ang kanilang mga tingin ay hindi sinasadyang damapo sa kinatatayuan ni Liu Qing. Sa sandaling ito, ang noo ng huli ay nagpakita rin ng labis na pagkagulat. Gayunpaman, hindi niya inihayag ang labis na emosyonal na pagbabago. Ang kanyang isip ay kalmado, mukhang katulad ni Lin Shuya. Kung ikukumpara sa pagiging mahinahon ni Liu Qing, si Liu Fei sa tabi niya ay halos hindi sinasadyang lumundag at sumigaw ng malakas. Ang pagkatalo ni Yao Sheng sa mga kamay ni Xiaoyan kahapon ay naging dahilan para magpigil siya ng tiyan na puno ng galit. Noong una, sinusumpa niya si Xiaoyan sa pag-asang makakatagpo niya ang kanyang kapatid na si Liu Qing sa kompetisyon, ngunit talagang hindi inaasahan na ang huli ay talagang hindi pinalad na makabangga kay Liu Qing sa pinakamahalagang laban na ito. Ang kaaya-ayang sorpresa na ito na biglang lumitaw ay naging dahilan ng kanyang buong pagmamalaki na naglabas ng isang salita sa kanyang puso. Pagganti. Tinapik ni Wu Hao ang mga balikat ni Xiaoyan na medyo walang magawa. May gusto siyang sabihin para lang ma-realize niyang wala siyang masabi. Isang buntong hininga lang ang nailabas niya. Hoy, Xiaoyan, bakit hindi kita tulungang bugbugin si Liu Qing hanggang sa hindi na siya makasali sa laban? Sa ganoong paraan, maaari kang direktang umaban. Iniwas ni Ziyan ang kanyang kulay purple na nakapusod habang winawagayway ang kanyang kamao kay Xiaoyan at sinabing, "Pakiusap, maaari ka bang magkaroon ng kaunting tiwala sa akin?" Umiling si Xiaoyan na may mapait na ngiti. Hinaplos niya ang ulo ni Ziyan at tumingin sa paligid niya, natuklasan na maliban kay Zon ang mga ekspresyon ng iba ay medyo solemn na.
hindi niya napigil ang tumawa ng walang magawa. Bagaman ang kalaban ko ay si Liu Qing, hindi mo kailangang magpakita ng ganitong uri ng pananaghoy, hindi. Magsisimula pa lang ang laban. Pilit na napangiti si Wu Hao at ang iba nang marinig nila ito. Alam nila kung gaano kahalaga ang pagtingin ni Xiaoyan sa nangungunang 10 posisyon. Ngayon na ang ganoong pangyayari, na nag-iwan ng isang walang magawa, ay lumitaw sa pinakakritikal na yugto, malamang na si Xiaoyan ay labis ding nadismaya. Hindi alam ni Xiaoyan kung matatawa ba siya o maiiyak habang pinagmamasdan niya ang mga taong ito na mukhang mas desperado kaysa sa kanya. Bagamat napakalakas ni Liu Qing, walang nakakaalam kung sino ang magwawagi kung talagang lalabas sila at lalaban. Kung ganap niyang ilalabas ang lahat gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kalimutan ang tungkol sa isang elite na dawang, si Xiaoyan ay maaaring maging sanhi ng isang dawang na malagay sa sobrang miserableng kalagayan. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ang isang tunay na malakihang Angry Buddha Lotus Flame ay pinakawalan, ang mapanirang puwersa na naging sanhi ng maging si Yao Lao na labis na nabigla ay hindi isang bagay na simple. Siyempre, masyadong malaki ang side effect ng isang malakihang Angry Buddha Lotus Flame. Maliban kung ito ay isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, hindi ito madaling gamitin ni Xiaoyan. Ang bagay na ito ay ang kanyang tunay na huling nakatagong trump card. Ang mga pribadong pag-uusap sa stadium ay nagpatuloy ng ilang sandali bago ang lahat ay muling ibinalik ang kanilang mga tingin sa mga upuan ng mga hurado. Ang tingin ni Su Chen ay dahan-daang umatras mula sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Sa kanyang puso, maaari lamang siyang umasa na ang binatang ito, na kumokontrol sa isang heavenly flame sa murang edad, ay muling makakapagpakita ng isang himala at makapasok sa nangungunang 10 kahit na naharang ng isang malakas na tao tulad ni Liu Qing. Ang unang laban, Yan Hao, Chen Mo. Habang umaalingaw-ngaw ang mahinang sigaw ni Su Chen, biglang tumalikod ang kapaligiran sa stadium mula sa kasawian ni Xiaoyan. Maraming mga tingin ang ibinato sa 2 taong iyon sa mataas na plataporma. Si Yan Hao ang unang tumayo sa paningin ng lahat ng tao. Ang ekspresyon ng lalaking ito na ang figure ay hindi mas payat kaysa kay Liu Qing ay hindi nagbago habang siya ay naglalakad sa gilid ng mataas na plataporma. Pagkatapos nito, lumundag siya at bumagsak ng husto sa arena. Nang pumasok si Yan Hao sa arena, ang medyo mataba na si Chen Mo ay walang magawa ding tumayo. Pagkatapos nito, nanginginig ang taba sa kanyang buong katawan nang makarating siya sa gilid ng mataas na platform. Nanliit ang mga kalamnan sa kanyang katawan at isang mahinang hangin ang namuo sa kanyang katawan. Kaagad, ang malaking katawan na iyon ay dahan-dahang naanod pababa sa arena na parang isang lobo sa harap ng mga natulala. Siya talaga ay nagsasanay ng wind affinity na Dao Qi. Hindi mabilang na mga tao ang hindi sinasadyang nagpunas ng malamig na pawis. Ang matikas at maliksi na wind affinity na si Dao Qi ay talagang may kakaibang pakiramdam kapag ginamit ito ng taong ito sa ganitong paraan. Bagamat hindi masyadong elegante ang ibang anyo niya, naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso na ang isang taong nakakuha ng pwesto sa nangungunang 10 ng strong ranking ay isang taong may labis na nakakatakot na lakas. Tiyak na mawawalan ng dugo ang isa kung hahatulan ng isa ang isang libro sa pabalat nito. Agad na uminit ang kapaligiran sa viewing gallery nang pumasok ang 2 tao sa arena. Ang 2 sa kanila ay mga pag-iral sa loob ng nangungunang 10 sa strong ranking. Dapat sabihin na ang laban na ito ay maaaring ituring na lubhang kapana-panabik. Pagkatapos ng malambot na, simulan na ang laban ni Su Chen, agad na inilabas ng 2 tao sa arena ang kanilang mga armas. Ang sandata ni Yan Hao ay iyon pa rin ang maitim na napakalaking metal na martilyo habang si Chen Mo ay nagpakita ng isang pabilog na sawtooth na kulay gininto ang bagay mula sa kanyang storage ring sa ilalim ng natulala na mga tingin ng lahat. Ang pabilog na dilaw kulay na sawtooth disc ay kasing laki lamang ng isang palad. Gayunpaman, ang maraming matutulis na ngipin sa gilid nito ay bahagyang naglalaman ng malamig na kumikislap na kinang. Ito ay usap-usapan na ang sandata na ito ni Chen Mo ay tinatawag na Golden Sawtooth Disc. Ito ay may nakakagulat na momentum kapag inihagis. At saka, ito ay napakatumpak at napakasama. Kung ang 10 nitong mga Golden Sawtooth Discs ay itatapon, ito ay isang bagay na talagang magiging sanhi ng sakit ng ulo ng isa.
Marahan na kinausap ni Wu Hao si Xiaoyan mula sa gilid. Oh, tinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay sa medyo interesadong paraan. Hindi niya akalain na may hindi inaasahang taktika pala ang matabang ito. Lumilitaw na ang mga nakapasok sa nangungunang sampung ay talagang may ilang kakayahan. Ikinulong ni Chen Mo ang kanyang mga kamay patungo kay Yan Hao habang ang viewing gallery ay nakikibahagi sa mga alon ng pribadong pag-uusap. Tumawa siya ng mahina. Brother Yan, dapat ay mas malumanay ka kapag hamampes ka. Kung ang itim mong metal na martilyo ay madudurog, itong katawan ko ay magiging isang tumpok ng mincemeat. Huwag mo akong bigyan ng kalokohan. Fat Chen, matagal na mula nang makilala kita. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang Golden Sawtooth Disc kumpara sa nakaraan. Nakangiting saway ni Yan Hao. Ikinumpas niya ang itim na metal na martilyo sa kanyang kamay. Ang malakas na huni ng hangin na nilikha ay naging sanhi ng hindi sinasadyang takip ng mga tao sa viewing platform sa kanilang mga tainga. Ang matabang laman sa mukha ni Chen Mo ay kumikibot habang siya ay tumawa ng malakas. Agad naging solemn na ang kanyang ekspresyon habang hawak ang isang gintong sawtooth disc sa kanyang kanang kamay. Ang siksik na Daochi ay sumabog na lumabas mula sa kanyang katawan habang ang mga alon ng umiikot na hangin ay nabuo sa kanyang paligid. Sa wakas, ito ay pinagsama-sama sa sawtooth disc sa ilalim ng kontrol ng dating. Ha! Isang mahinang boses ang biglang tumunog. Biglang nanginig ang kamay ni Chen Mo at ang gintong sawtooth disc ay kumikislap at nagbuga ng gininto ang liwanag, na parang gininto ang kidlat. Nagpaputok ito ng paputok patungo kay Yan Hao. Ang bilis ng kulay gintong disc ay napakabilis na nakakatakot. Ang lahat ay malabo na makakita ng isang kulay gintong linya na kumikislap sa kanilang mga mata nang tamaan ng kidlat si Yan Hao. Bang! Ang maitim na metal na martilyo ay marahas na nabasag sa lupa. Kaagad, mabilis na kumalat sa lupa ang isang makapal na linya ng crack na kasing laki ng braso. Ang mga alon ng napakalakas na madilim na dilaw na enerhiya ay bumaril mula sa mga linya ng crack at nagkataong tumama sa gininto ang dilaw na kidlat, na nabasag ito hanggang sa direktang kumatok sa kalangitan. Muli, mayroon pa ring siyam na cycle ng 10 cycle Chen. Ha. Tumawa ng malakas si Yan Hao. Ang Daochi sa kanyang katawan ay mabilis na damaloy. Ang balat sa ibabaw ng kanyang katawan ay naging parang bato sa sandaling ito, na naglalabas ng kulay abo-puting kulay. Tumawa ng mapait si Chen Mo at bumantong hininga. Ang Daochi ni Yan Hao ay kabilang sa uri ng ground affinity. Bukod dito, ito ay ang napakabihirang batong Daochi. Ang ganitong uri ng Daochi ay magbibigay daan sa katawan ng practitioner na maging kasing tigas ng bato, na nagkataon na napigilan ang kanyang mga gininto ang sawtooth disc. Si Chen Mo ay pinigilan ni Yan Hao kapwa sa lakas at affinity. Mukhang napakahirap para sa kanya na manalo. At saka, ang paggamit ng gininto ang sawtooth disc ay kumokonsumo ng maraming Daochi. Sa kanyang lakas, nagagawa lang niyang magpakita ng 10 malalakas na atake. Kakaya naman, mayroon ding palayaw si Chen Mo sa loob ng Inner Academy na tinatawag na 10 Cycle Chen. Nagmukhang komentarista si Wu Hao habang paulit-ulit niyang ipinaliwanag kay Xiaoyan ang iba't ibang pangalan na hindi narinig ng huli. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang mga ganitong uri ng Golden Sawtooth Disc ay hindi masyadong angkop para sa ganitong uri ng bukas na kompetisyon. Ang lugar kung saan maaaring ipakita ang buong lakas nito ay kapag ginamit ito bilang isang sneak attack. Isipin mo na lang, kung ang isa o dalawang ganoong gininto ang mga disc ng ngipin ng lagare ay bigla at hindi inaasahan mula sa isang sulok kapag ang isa ay naglalakad sa kagubatan ng bundok, hindi ba ito magiging sanhi ng sakit ng ulo at pagkatakot? Si Chen Mo ay malinaw din sa kanyang sariling kahinaan sa loob ng arena. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Noon, sinabi na ng kanyang guro na kung siya ay magiging isang assassin, malamang na siya ay magiging napakahusay. Gayunpaman, kung siya ay haharap sa isang labanan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lubhang mababawasan. Sunod-sunod, ang walang kapantay na matatalas na gininto ang sawtooth disc na pumutok ng paputok mula sa mga kamay ni Chen Mo sa paraang parang liwanag. Gayunpaman, gaano man siya kakulit, wala silang gaanong epekto kay Yan Hao.
Ito ay dahil ginamit ng huli ang lahat ng kanyang Daochi sa kanyang pagtatanggol. Kahit na paminsan-minsan ay hindi nakaharang si Yan Hao ng isang disk, ang matalas na gininto ang sawtooth disk ay mag-iiwan lamang ng mahabang puting peklat sa kanyang katawan. Bagamat ang paggamit ng lahat ng kanyang Daochi upang ipagtanggol sa ganitong paraan ay labis na nakakapagod, ito ay mas mahusay kung ihahambing sa paggamit ni Chen Mo ng mga gintong sawtooth disk. Sa makatuwid, ang labanan nilang dalawa ay karaniwang nakikipaglaban upang makita kung kaninong Daochi ang mas makapangyarihan. Ang laban na ito kung saan ang isang partido ay umaatake at ang kabilang partido ay nagtatanggol ay maaaring maging lubhang kawili-wili sa mga mata ng ilang mga ordinaryong estudyante, ngunit ito ay medyo nakakainip para kay Xiaoyan at sa iba pa. Ito ay dahil alam nilang lahat na si Chen Mo ay nahulog na sa isang dehado sa laban na ito. Ito ay dahil ang buong puwersa ng kanyang pag-atake ay hindi nagawang basagin ang buong lakas ng depensa ni Yan Hao. Matapos ituloy ang laban ng halos kalahating oras, sa wakas ay walang magawang iwinagayway ni Chen Mo ang kanyang mga kamay. Iniimbak niya ang huling dalawang gininto ang sawtooth disk sa kanyang mga kamay at masunuring inamin na natalo sa harap ng mga nakatulala na tingin sa kanyang paligid. Ang pag-amin ni Chen Mo sa kanyang pagkatalo ay ayon sa inaasahan ni Xiaoyan at ng iba pa. Matapos maghintay ng ilang sandali, sumunod din ang ikalawang laban. Ziyan vs. Qin Zin. Isang laban kung saan mas malaki ang pagkakaiba ng lakas. Kumandat si Ziyan at pumasok sa arena sa unang pagkakataon. Kahapon, ang kanyang puso ay napuno ng nagninangas na galit dahil sa dawang class magical beast na iyon. Ngayon, sabik na kailangan niya ng taong tutulong sa paglabas ng kanyang galit. Sa makatuwid, sa sandaling pumasok siya sa arena, itinaas niya ang kanyang manggas. Ang kanyang maitim na malalaking mata ay marahas na dumampi sa mataas na plataporma. Ang maraming tao sa mataas na platform ay nanliit habang nakatingin sa ganitong paraan ni Ziyan. Ang kanilang mga puso ay paulit-ulit na nagdadalamati para kay Qin Zin. Gayunpaman, hindi nagpakita si Qin Zin pagkatapos bumaba si Ziyan sa arena. Nang medyo naiinip na ang lahat, sa wakas ay tumunog ang mahinang boses. Sinabi ni Qin Zin na sumasakit ang tiyan niya at hindi maaaring sumali sa kompetisyon. Natahimik ang buong stadium. Kaagad, nakaramdam sila ng kawalan. Ito ay masyadong nakakatawa, hindi ba? Sina Xiaoyan at ang iba pa ay pinunasan ang kanilang medyo naninigas na mukha. Ano lang ang ginawa ni Ziyan sa nakaraan? Talagang ginawa niya ang lahat ng mga ekspertong ito sa malakas na ranggo na maging ganito kabahala o kahit na nakakatakot. Si Su Chen at ang iba pang mga elder ay walang magawa ding umiling. Gayunpaman, hindi nila sinisisi ang sinuman. Malinaw nilang naunawaan na si Ziyan ay karaniwang parang halimaw sa strong rangkang. Kahit na ang isang tulad ni Lin Shuya at Liu Qing ay hindi maglalakas loob na bunutin ang mga balbas ng tigre, lalo na ang sinuman. Ubo. Dahil inamin ni Qin Zin ang pagkatalo, simulan na natin ang huling laban para sa nangungunang 10 posisyon. Tumayo si Su Chen, nagpakawala ng ubo bago agad nagsalita sa mabagal na paraan. Nang bumagsak ang mga salita ni Su Chen, ang maraming tingin sa stadium ay agad na lumingon sa mataas na plataporma. Sa wakas, huminto sila sa katawan ni Xiaoyan at Liu Qing. Ang ikatlong laban ngayon ay malamang na ang pinaka-inaasahan ng lahat. Ang paligsahan sa pagitan ng baguhang Dark Horse at ng veteranong eksperto. Battle Through the Heavens. Kabanata 574. Namumula. Natahimik ang buong stadium. Ang mga tingin ng lahat ay natipon lahat sa dalawang tao sa mataas na plataporma. Si Liu Qing ang unang lumipat sa ilalim ng pagmamasid ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo at agad na humakbang papunta sa gilid ng mataas na platform sa ilalim ng sumasamba na tingin ni Liu Fei. Sa wakas, kumislap ang kanyang katawan at tumalon pababa. Ang mga binti ni Liu Qing ay tumapak ng husto sa arena. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang tingin ay lumingon sa posisyon kung saan matatagpuan si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay may kaunting apoy sa loob nito. Ang kalaban na pinakamataas ang tingin niya sa strong ranking grand competition na ito ay si Lin Shuya. Hindi niya masyadong sineseryoso ang ibang mga kakompetensya. Gayunpaman,
Ang napakalakas na lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Xiaoyan nitong nakalipas na 2 araw ay nakapagdulot din ng isang malakas na tao na tulad ni Liu Qing na bigyang pansin at tingnan siya ng mas seryoso. Ang kakayahang makipaglaban sa maitim na kabayong ito na nakakuha ng pinakamaraming atensyon bago ang kanyang pakikipaglaban kay Lin Shuya ay katulad ng pagkakaroon ng pampaganya bago ang malaking pagkain. Sa makatuwid, ang kanyang interes sa laban na ito ay lubos na mahusay. Sa pagpasok ni Liu Qing sa arena, lahat ng mga tingin sa stadium ay agad na nagtipon kay Xiaoyan ng mag-isa. Maraming tao ang gustong malaman kung ang bagong estudyanteng Dark Horse na ito ay mapanatili ang kanyang tuloy-tuloy na tagumpay tulad ng ginawa niya sa nakaraan ngayong kaharap niya si Liu Qing, isang veteranong nangungunang eksperto. Walang magawang umiling si Wu Hao at ang iba pa nang maramdaman nila ang focus ng buong stadium. Agad silang lumingon para panoorin si Xiaoyan sa tabi nila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa ilalim ng focus ng buong stadium. Hindi man lang siya nakaramdam ng kaunting takot dahil ang kalaban niya ay si Liu Qing. Tumayo siya at dahan-daang naglakad papunta sa gilid ng mataas na platform. Senior Brother Xiaoyan, gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Ang banayad na panghihikayat ni Zhong Er ay ipinadala mula sa kanyang likuran. Hindi lumingon si Xiaoyan. Ikinumpas lang niya ang kamay sa likod niya habang nakadikit ang mga daliri niya sa lupa. Lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa ang isang malabong pilak na kinanghabang agad na kumikislap ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa maluwang na arena na iyon. Dahan-daang humakbang ang mga paa ni Xiaoyan sa arena. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay nagkataon na nag-intertwine kay Liu Qing sa tapat. 4 na mata ang nag-aral sa isa't isa at may ilang hindi kilalang damdamin ang naghalo sa kanilang mga mata. Mula sa pananaw ni Xiaoyan, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasang makabangga ang isang malakas na tao tulad ni Liu Qing o Lin Shuya dahil kailangan niyang makapasok sa top 10. Masyadong mahalaga sa kanya ang plano para sa Fallen Heart Flame. Dapat niyang tiyakin na walang mangyayaring masama. Sa makatuwid, siya ay nagpatibay ng saloobin ng pag-iwas sa tuwing magagawa niya. Ngayon, gayunpaman, wala nang matatakbuhan. Nagdulot ito ng isang tunay na nagninangas na mainit na layunin ng pakikipaglaban na lumitaw sa kanyang puso. Bagamat ang pagnanais ni Xiaoyan na makipag-away ay hindi kasing baliw ni Wu Hao o ng iba pa, mararamdaman pa rin niya ang pag-akyat ng layunin ng pakikipaglaban sa loob ng kanyang puso kapag nakilala niya ang isang tunay na malakas na tao. Dahil hindi ko maiwasan ang kasalukuyang laban na ito, lubusan akong bibitaw at lalaban. Nagpakawala ng malalim na hininga si Xiaoyan habang bumubulong sa kanyang puso. Sana, hindi mo ako biguan. Biglang ibinoka ni Liu Qing ang kanyang bibig habang ang kanyang tingin ay nakatuon kay Xiaoyan. Medyo pinipigilan ang kanyang boses, ngunit naglalaman din ito ng kanyang aura, na may dalang lasa ng matinding paniniil. Natural na ilalabas ko ang lahat. Napangiti si Xiaoyan. Hinawakan ng kanyang kamay ang hilt ng ruler sa kanyang likod nang bigla niya itong iginuhit. Ang mabigat na pinuno ay bahagyang tumagilid sa lupa, at isang madiin na hangin na may dalang hagong tunog ang lumitaw. Sinulyapan ni Liu Qing ang mabigat na pinuno sa kamay ni Xiaoyan. Sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Mula noong nakipag-away si Xiaoyan kay Bai Cheng, alam niya na ang napakalaking pinunong ito ay maaaring may kakaiba dito. Ngayong personal na siyang nakaharap dito at naririnig na niya ang madiin na tunog ng paghahati ng hangin, makumpirma niya sa kanyang puso na ang itim na ruler ito sa mga kamay ng kanyang kalaban ay malamang na katulad ng kanyang mountain-splitting spear, napakabigat. Hindi katakataka na ang kanyang pag-atake ay tumataas sa halip na bumaba kapag ang mabigat na ruler ay umalis sa kanyang kamay. Talagang dinadala niya ang mabigat na ruler ng madalas at itinuturing ito bilang pagsasanay. Isang kakaibang kaisipan ang bumungad sa kanyang puso. Hindi maiwasan ni Liu Qing na magkaroon ng mas mataas na opinyon kay Xiaoyan. Ang kakayahang magtiyaga sa paggamit ng ganitong uri ng pamamaraan sa pagsasanay ay isang bagay na magagawa lamang ng isang taong may malakas na lakas ng pag-iisip. Habang umiikot ang kaisipang ito sa kanyang puso, hindi agad iginuhit ni Liu Qing ang mountain-splitting spear sa kanyang likod na hindi niya ginamit. Dahan-daang nilahad ang kanyang medyo malalaking kamay.
Sila ay kumukulot paminsan-minsan at lumalawak sa iba pang mga oras, na bumubuo ng maraming kakaibang mga arko na parang kuko. Huwag mong sabihin na minamaliit kita. Gagamitin ko lang ang Mountain Splitting Spear sa mga kalaban na kwalipikado. Sana ay taglayin mo ang kwalipikasyong ito. Sumulyap si Liu Qing kay Xiaoyan at mahinang nagsalita. Biglang tumama ang isang kamay niyang parang kuko sa harap niya. Isang hindi nakikitang hangin ang bumaril, at nag-iwan ng ilang maliliit na dents sa lupa. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi tumugon. Maliban kung ang isang tao ay magpakita ng lakas na tunay na magiging sanhi ng pagseryoso sa kanya ng kanilang kalaban, ang isang taong tulad ni Liu Qing, na nagtataglay ng malaking lakas, ay hindi magseseryoso sa iyo. Naisip ni Xiaoyan na kung hindi dahil maganda ang performance niya sa ilang laban kanina, malamang natamad si Liu Qing para sabihin ang mga salitang ito sa kanya. Ang pag-uusap ng dalawang tao sa arena ay ipinadala rin sa viewing gallery sa gilid. Gayunpaman, walang nakadama na si Liu Qing ay mayabang at mapagmataas. Sa halip, tahimik nilang pinuri siya sa kanilang mga puso. Siya ay talagang karapat-dapat sa pangalang Tyrant Spear Liu Qing. Sino ang makakatalo sa kanya ng ganoong kayabangan? Ito ang puwang na dulot ng lakas. Kung si Liu Qing ay hindi nagtataglay ng ganitong uri ng lakas, malamang na siya ay pag-alitan ng iba bilang sobrang ligaw at mapangahas sa kanilang mga puso kapag binibigkas niya ang gayong mga salita. Sa mataas na entablado, ang magandang mukha ni Liu Fei ay naglalaman ng pagmamahal at lamang habang pinagmamasdan niya ang malapad at mabigat na likod na magdudulot ng labis na katiwasayan sa mga tao. Ang mayabang na matalas na aura na iyon ang naging dahilan ng pagkalasing niya sa pag-ibig. Bantayan mong mabuti. Tingnan mo kung paano matatalo ng nakatatandang pinsan ang lalaking iyon. Biglang huminga ng mahina si Liu Fei habang nakatagilid ang kanyang ulo at kinausap ang medyo maputlang mukha na si Yao Sheng sa tabi niya. Dahil sa lakas ng chief, ang pagkatalo kay Xiaoyan ay natural na kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay. Kahit na paano siya tumalon, siya ay isang maliit na uod na sa huli ay mahihirapang magdulot ng anumang malalaking alon. Tinitigan ng tingin ni Yao Sheng si Xiaoyan sa arena sa madilim at malamig na paraan. Ang pagkatalo niya sa mga kamay ng huli sa pagkakataong ito ay isang malaking dagok sa kanya. Kaya naman, dahil medyo makitid ang isip, natural na sinisisi niya ang lahat ng kahihiyan na natanggap niya mula sa kanyang pagkatalo kay Xiaoyan. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, gayunpaman, nakalimutan niya ang tungkol sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya, pagkatapos nabugbugin ng isang tao na akala niya ay isang uod. Ang pagmamalaki sa mukha ni Liu Fei ay agad na naging mas mayaman pagkatapos ng mga salita ni Yao Sheng. Ang mga magagandang mata na iyon ay bumungad sa dalagang nakaberdeng damit na nasa tapat ng mataas na plataporma na eleganteng nakaupo. Kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin. Ang hitsura ng kabilang partido ay isang bagay na hindi niya mahanapan ng anumang kapintasan, kahit na sa pananaw ng isang babae. Gayunpaman, ito ay dahil sa pagiging perpekto ng kabilang partido na siya sa huli ay nagdala ng sama ng loob. Ang pariralang, ang mga babae ay mga nilalang na selosa, ay ganap na totoo. Habang tumutunog ang mga pribadong pag-uusap mula sa buong mataas na platform. Bahagyang iwinagayway ni Su Chen ang kanyang mga kamay mula sa audience seat. Ang mga tinig ng buong stadium ay naging mas malambot. Tinitigan ng tingin ni Su Chen ang dalawang tao na magkaharap sa loob ng arena. Sa lakas man niya, hindi niya maiwasang bumuo ng kaunting pananabik. Bagamat lumilitaw na may malaking agwat sa pagitan ng dalawa, ang laban na ito ay nagpapanatili pa rin ng sunod-sunod na suspense. Maaaring isipin ng ibang tao na si Liu Qing ay may mas mataas na tsansa na manalo, ngunit ang kanyang maraming taon ng karanasan ay nagsabi sa kanya na malamang na hindi mababa ang tsansa ni Xiaoyan na manalo. Kahit na sa matalim niyang mata, hindi niya makita kung sino ang mananalo o matatalo sa labanang ito. Dahil ang mga kakompetensya ay dumating na, pagkatapos ay ipahayag ko na ang huling laban na ito na tumutukoy sa apelyido sa nangungunang 10 ay opisyal na magsisimula. Tumingin ang tingin ni Su Chen sa kanyang paligid habang ang mahinang boses ay dahan-daang dumating sa ilalim ng pag-asa ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Nang bumagsak ang boses ni Su Chen, agad na natakpan ng kumukulong kapaligiran ang buong stadium.
Maraming nagninangas na mainit na tingin ang nakatutok sa dalawang tao sa arena. Malinaw nilang naunawaan na ang laban na ito, na marahil ang pinakakapana-panabik na laban mula nang magsimula ang Grand Competition, ay magsisimula na. Isang sobrang malupit na aura ang biglang lumabas mula sa katawan ni Liu Qing sa loob ng arena pagkatapos tumunog ang boses ni Su Chen. Ang lakas ng aura na ito ay isang bagay na naging sanhi ng kahit na ang mga manonood, na napakalayo, ay nahihirapang huminga. Habang ang isang alon ng maputlang gininto ang Daoqi ay lumundag mula sa katawan ni Liu Qing, ang kanyang malalaking kamay na parang kuko ay muling lumawak ng kaunti sa sandaling ito. Habang bahagyang nakayuko ang kanyang mga buko, naglalabas ito ng malinaw na tunog na parang mga sitaw na dinudurog. Ang mga parang kuko na mga kamay na nakakulot sa isang kakaibang arko ay random na palm unit sa hangin sa kanyang harapan. Kaagad, bumuhos ang hangin at isang bahagyang nakikitang peklat sa hangin ang lumitaw sa lugar kung saan dumaan ang kanyang malakuko na mga kamay bago mabilis na nalipol. Bagamat maraming tao ang hindi pa nakaharap dito, naramdaman pa rin nila ang malakas na pagsupil mula sa mapang-akit na aura na inilabas ni Liu Qing. Kaya naman, napakaraming tao ang nakadama ng paghanga kay Xiaoyan na nagpapanatili ng ekspresyon na kasingkal ng lumang balon habang nakatayo sa arena. Mabilis na nabuo ang mga seal sa mga kamay ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, ang kulay berdeng apoy ay lumabas at ang temperatura na biglang tumaas ay agad na kumalat at humarang sa malakas na aura ni Liu Qing. Skyfire 3 Mysterious Change. Green Lotus Change. Ang kulay berdeng apoy na kumalat sa buong katawan niya ay naglabas ng soo na tunog, at binawi sa kanyang katawan habang ang mahinang sigaw na ito ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Kasunod ng pagpasok ng apoy sa kanyang katawan, tumaas din ang aura ni Xiaoyan bilang sulat. Bagamat hindi pa rin niya kayang ikumpara kay Liu Qing, nagawa niyang makipagtalo sa huli at hindi masyadong mahina. Ipinakita ni Xiaoyan ang Skyfire 3 Mysterious Flame bago pa man nagsimula ang laban. Sapat na ito para makita ng isa kung gaano niya kaseryoso si Liu Qing. Siyempre, naiintindihan din niya ng malinaw sa kanyang puso na malamang na matatalo siya ng tuluyan sa unang palitan kung hindi niya gagamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change para tumaas ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, si Liu Qing, na gumawa ng kalahating hakbang sa klase ng Dawang ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong peak level na Dowling. Naramdaman ni Xiaoyan ang malakas na humahampas na parang alon na Daoqi na umaagos sa dumadagandong na paraan. Nagpakawala siya ng mahabang hininga habang nanginginig ang mga braso. Ang kanyang manggas ay parang mga piraso ng metal sa sandaling ito, na naglalabas ng kakaibang tunog ng klang-klang. Ang mabigat na ruler ay tumagilid habang ang berdeng apoy na Daoqi ay nababalot dito. Isang hindi nakikita, mainit na hangin ang nag-ihaw sa lupa hanggang sa ito ay tila tuyo. Unti-unting umangat ang tingin ni Xiaoyan. Tiningnan niya si Liu Qing, na nakabalot din sa kanyang katawan ang kanyang Daoqi. Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang sigaw sa arena. Ang isang mahinang kumukulog na kulog ay agad na ibinuga bilang isang malabong itim na anino, na hinihila ang isang napakalaking itim na pinuno, nagdala ng isang mabangis na aura habang ito ay pumutok ng paputok patungo sa hindi gumagalaw na si Liu Qing sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga maiinit na tingin. Talagang naglakas loob si Xiaoyan na manguna sa paglulunsad ng isang pag-atake sa isang paglaban ng napakalaking pagkakaiba. Ang katapangan lamang na ito ay naging sanhi ng maraming tao na tahimik na tumanggo. Ang 12-12 metrong distansya ay natakpan sa isang kisap mata. Ang dalawang tao ay agad na naging malapit sa isa't isa sa loob ng arena. Ang kanilang mga tingin ay nakalock sa isa't isa, at ang kanilang layunin sa pakikipaglaban, na hindi mapigilan, sa wakas ay ganap na sumabog sa isang kumukulong paraan. Battle Through the Heavens. Kabanata 575. Ang pagbangga sa pagitan ng Octane Blast at ng Great Rift Coffin Splitting Claw. Ang dalawang figure ng tao ay tila mga bulalakaw na nagbanggaan habang sila ay bumagsak sa ilalim ng mga tingin ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang napakalaking Daoqi ripples mula sa fallout ay kinunan sa buong lugar. Ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay pumutol sa hangin na parang isang kulay itim na kidlat. Nagdala ito ng mabangis na hangin na naging sanhi ng pagkadilim ng hangin.
Marahas itong tumama patungo sa hindi gumagalaw na si Liu Qing na parang isang kahanga-hangang bundok. Sa ilalim ng malakas na puwersang iyon, maging ang hangin sa ilalim ng pinuno ay ganap na napaalis. Isang mababang sonic boom ang umalangaw-ngaw, na parang isang pagsabog sa ilalim ng lupa, nang aapi at nakakakilabot na mga tao. Ang malakas na pumipigil na hangin ay naging dahilan upang ang mga damit ni Liu Qing ay nakadikit sa kanyang balat. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi gumagalaw dahil lamang sa mabigat na pinuno na dumating ng mabangis. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam na pinagmamasdan ang lalong mabigat na pinuno. Nang ito ay kalahating talampakan lamang mula sa kanyang ulo, si Liu Qing sa wakas ay gumawa ng random na banayad na hakbang sa kaliwa. Malakas na lumapag ang mabigat na pinuno, ngunit sumulyap ito sa braso ni Liu Qing nang makitid habang nahulog ito. Wala itong kahit kaunting kontribusyon. Sa sandaling napalampas ang pag-atake, bahagyang kumulutan ang kaliwang kamay ni Liu Qing. Agad itong hamampas sa kaliwang bahagi sa harapan niya. Ang tila walang ingat na sampal ng kuko ng kamay ay tumama ng husto sa katawan ng ruler sa sandaling nahulog ang mabigat na ruler. Kaagad, isang malakas na puwersa ang lumabas at hinampas ang mabigat na ruler hanggang sa lumipad ito ng mahigit isang talampakan, na nagkataong hamarang sa intensyon ni Xiaoyan na agad na baguhin ang kanyang attack stance. Habang naputol ang kasunod na paninindigan ng pag-atake ng mabigat na pinuno, ang buong aura ni Xiaoyan ay naantala din ng isang kisap mata. Ganap na sinamantala ni Liu Qing ang pagkakataon ng panandaliang paghinto na ito, na napakahirap matuklasan. Ang kanyang palad ay nakaharap sa lupa at nabaluktot sa isang bahagyang arko na parang isang napakatalas na kuko ng hayop. Nanginginig ang kanyang braso at ang matalim na kuko ay nagdala ng malamig na hangin habang ito ay malakas na hamampas patungo sa dibdib ni Xiaoyan. Nag-react din si Xiaoyan sa isang iglap habang itinabi ang mabigat na pinuno. Ang kanyang kaliwang kamay ay tumabi sa paraang parang liwanag. Ang makapangyarihang Dao Qi ay mabilis na nag-ipon sa kanyang kamao habang kinuyam niya ang kanyang 5 daliri. Agad itong itinapon ng marahas at nagkataon na nabangga ang kuko ng kamay na iyon na lumalawak ng paputok. Bang! Isang kamao at isang kuko ang marahas na nagbanggaan nang biglang lumitaw ang isang mababang at malalim na pagsabog. Isang ripple force na naging sanhi ng pabago-bago ng hangin na patuloy na lumundag bago kumalat sa lahat ng direksyon. Thump thump. Matinding nanginginig ang katawan ni Xiaoyan habang mabilis na umatras ang mga yabag nito. Ang napakatigas na lupa ay napupuno ng mga sinulid ng mga basag na linya sa tuwing lumalapag ang isang paa niya. Nagpatuloy ito ng ilang hakbang bago ang mahinang ungol na mahinang tumunog mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Agad na humakbang ng marahas ang kanang paa niya. Ang matigas na lupa kung saan ito dumaong ay agad na nabasag, na bumubuo ng napakaliit na mga fragment. Ganap na nalutas ni Xiaoyan ang puwersang ipinadala mula sa kanyang kamay bago itinaas ang kanyang ulo na may seryosong ekspresyon. Tiningnan niya si Liu Qing na napaatras lang ng isang hakbang. Ang lakas ng kabilang partido ay patuloy na pinigilan siya sa isang ulo sa banggaan. Nakahinga si Xiaoyan ng medyo malamig na hangin. Ang kanyang tingin ay matamang tumitig sa walang ekspresyon na si Liu Qing sa kabilang panig. Sa kanyang puso ay malinaw na alam niya na habang tumatagal siya sa pakikipaglaban sa ganitong uri ng tao, isang taong may makapangyarihang lakas at napakayaman na karanasan sa pakikipaglaban, mas malaki ang kapinsalaan nito. Kaya naman, kung gusto niyang pataasin ng husto ang kanyang mga pagkakataong manalo, dapat niyang makuha ang pinakamalaking offensive na epekto sa pinakamaikling panahon. Bagamat alam ni Xiaoyan kung anong uri ng taktika sa pakikipaglaban ang pinakakapakipakinabang sa kanyang puso, medyo nakaramdam pa rin siya ng pananakit ng ulo. Si Liu Qing ay hindi isang ordinaryong kalaban. Hanggat ibinunyag niya ang kahit kay-titing na butas, malamang na mahaharap siya sa isang unos ng ligaw na pag-atake. Siya ay naghihintay para sa pinakamahusay na pagkakataon upang hampasin, at gayon din ang kanyang kalaban. Ang bagay na naging sanhi ng kanyang labis na panlulumo ay ang kabilang partido ay may sapat na oras upang tahimik na maghintay na maubos ang lakas ni Xiaoyan. Gayunpaman, siya sa kabilang banda, ay dapat makakuha ng isang tiyak na nakakasakit na epekto sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon.
Si Xiaoyan ay walang alinlangan na nahulog sa isang dehado sa ilalim ng paghahambing ng ganitong kaisipan. Si Xiaoyan ay tumawa ng mapait sa kanyang puso habang inalis ang magulong mga kaisipang iyon sa kanyang isipan. Mahigpit niyang hinawakan ang hilt ng ruler habang nanliit ang kanyang tingin at nakatitig kay Liu Qing sa kabilang panig, na parehong nakatuon ang atensyon sa kanya. Ilang sandali pa, ang katawan ni Xiaoyan ay biglang sumandal ng kaunti pasulong habang ang kanyang mga paa ay biglang tumuntong sa lupa. Kaagad, dinala niya ang napakatalim na tunog ng rumaragas ang hangin. Malakas ang presyon ng hangin nang ang malabong itim na anino ay bumagsak sa paglaban ng hangin sa paraang parang kidlat at pumutok ng paputok kay Liu Qing. Ang biglaang paghagis ng pinuno ni Xiaoyan ay nagdulot ng pagtataka sa mga mata ni Liu Qing. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang magkabilang kamay niya ay biglang nabaluktot na parang kuko at umabant ang mga yabag sa halip na umatras. Nang biglang bumagsak ang isang hakbang, ang kanyang medyo malaking kuko ay binalot ng isang maputlang gintong daochi. Medyo pinahaba niya ang malabong itim na anino na biglang lumitaw sa pagitan ng mga kuko ng kamay niya. Ang mga kuko ng kamay ni Liu Qing ay binalot ng isang maputlang gintong daochi habang bigla nilang hinawakan ng malakas ang parang kidlat na itim na anino na biglang huminto sa himpapawid. Bagamat hinawakan ng kanyang kuko ang mabigat na tagapamahala, ang katawan ni Liu Qing ay nayanig ng malakas na puwersang ito hanggang sa siya ay napaatras ng ilang hakbang. Noon lamang niya tuluyang naresolba ang lahat ng puwersang dulot ng mabigat na ruler. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kakayahang umasa lamang sa lakas ng isang kuko upang madaling matanggap ang mabigat na pinunong ito ni Xiaoyan, na may sapat na puwersa upang basagin ang isang bundok na bato, dapat sabihin na ang lakas ng taong ito ay talagang medyo nakakatakot. Ang limang daliri ni Liu Qing ay nabaluktot sa isang kakaibang arko at ang lahat ng kanyang mga daliri ay nagkataon na nadikit sa mabigat na pinuno. Ang pares ng mga relay point at ang makapangyarihang daochi sa kanyang katawan ang dahilan kung bakit niya natanggap ang pag-atake ni Xiaoyan sa napakadaling paraan. Habang hawak ng kuko ni Liu Qing ang mabigat na pinuno, ang nakakatakot na bigat na taglay nito ay agad na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Liu Qing. Bagamat inaasahan na niya na ang pinunong ito ay magiging mabigat, medyo nagulat siya nang matuklasan na ang pinunong ito ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang sariling mountain-splitting spear ngayon na mayroon na siya. Namumuo pa lang ang pagtataka sa kanyang puso nang mabilis na sumunod ang pagtataka. Ito ay dahil medyo nabigla si Liu Qing nang mapagtanto na ang daochi na orihinal na umaagos sa loob ng kanyang katawan ay biglang naging matamlay matapos hawakan ang mabigat na ruler. Medyo kakaiba ang pinunong ito. Isang pag-iisip ang kumislap sa kanyang puso sa paraang parang kidlat. Ang mga kuko ni Liu Qing ay karaniwang nakakarelax sa parehong oras. Ang mabigat na ruler ay walang lakas na natamba matapos itong tumigil sa pagkapit. Isang mahinang kulog ang biglang umalangaw-ngaw sa sandaling gamulong pababa ang mabigat na ruler. Bahagyang sumimangot si Liu Qing. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo at isang malabong itim na anino ang lumitaw sa malapit sa isang kakaibang paraang parang multo. Ang malabong itim na anino ay humiram sa sandaling si Liu Qing ay wala sa isip dahil sa heavy Zuan ruler at nilapitan siya sa isang iglap. Ang limang daliring iyon ay biglang mahigpit na nakakuyom habang ang daochi sa kanyang katawan ay mabilis na umikot sa sandaling ito. Octane Blast. Isang mahinang sigaw ang biglang tumunog habang ang kamao ni Xiaoyan ay marahas na binasag ng direkta kay Liu Qing. Sa daan, ang hangin sa kanyang kamao ay tumaas ng ilang beses bilang walang tigil na mababa, malalim na pagsabog na tunog, tulad ng mga paputok, na umalangaw-ngaw sa lahat ng mga tainga. Ang isang pag-atake na mas wild at mas mabangis kumpara sa iba pa ay naging sanhi ng bahagyang pagpikit ng mga mata ni Liu Qing. Nararamdaman niya na ang walang katulad na mabangis na pag-atake na ito ni Xiaoyan ay ang malakas na malapit na pag-atake na tumalo kina Bai Cheng at Yao Sheng. Medyo kulang pa kung gusto mong umasa dito para talunin ako. Gayunpaman, gusto kong makita kung ang malapit mong pag-atake na ito ay makakalaban ko sa aking Great Rift Coffin Splitting Claw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang biglang kumulat ang kamay ni Liu Qing sa isang kakaibang arko. Ang maputlang gintong daochi ay nananatili sa dulo ng kanyang mga daliri. Lumaki ito at lumiit dala ang matinding lamig. Great Rift Coffin Splitting Claw.
Hinarap ng kuko ang pag-atake at ang ngiti sa mukha ni Liu Qing ay agad na binawi makalipas ang ilang sandali. Naka-extend ang braso niya nang pumutok ng paputok ang kuko ng kamay niya. Isang walang hugis na hangin ang bumuo ng bahagyang nakikitang kumikinang na arko sa harap ng kuko. Ang aura nito ay labis na nakakabigla at hindi gaanong mahina kaysa sa Octane Blast ni Xiaoyan. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng tandang mula sa viewing gallery nang makita nila ang dalawang tao sa arena na talagang pumili ng pinakadirektang pisikal na laban. Nasabi ng lahat na ang dalawang tao ay lubos na nagawa sa mga tuntunin ng malapitang labanan. Gayunpaman, malinaw din nilang alam na ang ganitong uri ng malapit na pisikal na labanan ay medyo mas madyugo at mas marahas kung ihahambing sa isang labanan sa pagitan ng mga armas. Siyempre, ang mga lalaki ay walang kahit kaunting diskriminasyon dito. Makikita ito sa mga mukha ng mga estudyante na biglang napuno ng pulang kinang. Si Wu Hao at ang iba pa ay pinaigting din ang kanilang mga katawan sa sandaling ito. Sa ganitong uri ng pisikal na labanan, ang anumang kawalang ingat ay karaniwang magreresulta sa isang matatalo na may malubhang pinsala. Bagamat mayroon silang mahusay na pag-unawa sa malapit na labanan ni Xiaoyan, na si Liu Qing ay isang dalubhasa sa ganitong estilo. Ang malapit na pag-atake na ito ni Xiaoyan ay malamang sa isang klase na hindi mas mababa kaysa sa Great Rift Coffin Splitting Claw. Gayunpaman, hindi ko alam kung magagawa nitong talunin ito sa isang head-on clash. Tiningnan ni Yao Hao ang hangin na medyo seryosong dinala ni Xiaoyan habang ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Hindi kumikislap ang tingin ni Lin Shuya habang nakatingin sa arena. Gayunpaman, dahan-dahan siyang umiling nang marinig niya ang mga salita ni Yan Hao. Natatakot ako na hindi na. Ilang beses ko nang nakitang ipinakita ni Xiaoyan ang ganitong uri ng Dao technique. Bagamat ang puwersa ng pagsabog nito ay napakalakas, ang sumunod na pagsabog pagkatapos nito ay hindi maikukumpara sa Great Rift Coffin Splitting Claw. Kung tutusin, nasanay na si Liu Qing nito hanggang sa maabot niya talaga ang pinakamataas na antas ng pag-atake ni Liu Yingyan. Nagre-resulta kay Xiaoyan na nasa panganib na matalo. Si Wu Hao, Han Yu, at ang mag-asawang iba pa sa tabi niya ay tumanggo nang marinig nila ito. Ang kanilang mga tingin ay agad na nagdala ng pag-aalala habang sila ay nakatingin sa banggaan na agad na sumabog sa loob ng arena. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga titig, ang kamao at kuko, na ayon sa pagkakasunod-sunod ay nagdadala ng napakalakas na mapanirang puwersa, sa wakas ay bumangga sa isang putok. Bang! Ang malinaw na tunog ng isang puwersa ng pagsabog ay biglang tumunog sa arena. Isang alon na matatawag na bagyo ang biglang sumabog mula sa pagkakadikit nilang dalawa. Ang lupa ay paulit-ulit na naglalabas ng napakalakas na tunog ng pagbitak saan man ito dumaan. Maraming crack lines ang nagsimulang mabilis na kumalat mula sa ilalim ng katawan nilang dalawa sa paraang parang web. Ang mapanirang lakas na nilikha ng malakas na bagyo ay naging sanhi ng sunod-sunod na paglabas ng laway na nilalamon mula sa viewing gallery. Ang napakadalisay na pisikal na lakas na ito ay talagang may nakakatakot na mapanirang puwersa. Ang isang kamao at isang kuko ay lumilitaw na pinagsama sa loob ng arena habang ang isang hindi nakikitang puwersa ay paulit-ulit na kumalat mula sa mga paa ng dalawang tao. Pagkatapos nito, nakita ng lahat ang napakatibay na lupa na mabilis na nabibitak, nagiging napakaliit na mga pira-piraso bago tuluyang nayanig ang mga fragment at naging pulbos sa dulo. Ang mga mata ni Xiaoyan ay mariing nakatitig sa walang ekspresyon na si Liu Qing. Bahagyang nanginig ang kanyang braso sa sandaling ito. Ang resulta ng puwersa mula sa ulo sa banggaan sa pagitan ng dalawa ay halos naging sanhi ng kanyang braso na bumaba sa isang manhid na estado. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Sa pagkakataong ito, ang Octane Blast na hindi kailanman nabigo sa nakaraan ay hindi nakamit ang malaking epekto. Naramdaman ni Xiaoyan na nang ang nakatagong puwersa ng Octane Blast ay pumasok sa katawan ni Liu Qing, ito ay nabasag ng mas mabangis na puwersa. Ang puwersa na nilikha mula sa Octane Blast ay mabilis na nababawasan. Sa kabilang banda, ang malaking kuko ng kamay na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay ay hindi nagpakita ng kahit katiting na bahid ng pagre-relax. Ang puwersa ng pagsabog ay patas ngunit ang pagsubaybay ay hindi sapat. Sa isang tiyak na sandali,
Ang batong estatwa tulad ni Liu Qing ay biglang bamuka ng kanyang bibig ng dahan-dahan at ngumiti kay Xiaoyan. Mahina siyang nagsalita. Natatakot ako na tapos na ito. Bumagsak na ang boses ni Liu Qing nang biglang damiin ang kanyang kamay sa kakaibang paraan. Kaagad, nalagpasan nito ang sagabal ng braso ni Xiaoyan at bumaril patungo sa dibdib ng huli. Ang hangin ng kuko ay walang kapantay na matalas. Ang pagkatalo ni Xiaoyan ay tiyak na tiyak kung siya ay matamaan nito. Gayunpaman, ang kaliwang kamay ni Xiaoyan na naiwan na nakalawit ay nakahanda na habang mabilis itong nakabuo ng ilang sil. Bahagya siyang napangiti nang lumabas ang mainit na kulay berdeng apoy mula sa kanyang katawan. Sa paglabas ng apoy, isang matibay na flame armor, na hindi masisira, ang biglang tumakip sa katawan ni Xiaoyan. Maaaring hindi iyon ang kaso.